Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1985. Walang eksaktong lugar. Probinsya ng Zamboanga. Lumaki sa pangangalaga ng ama ang batang si Ben. Tanging ito na lang ang siyang nag-aalaga sa kanya. Dahil nang isilang siya ng kanyang ina, ay binawian din ito ng buhay. Halos araw-araw nun, abot-abot na sermon ang naririnig ni Ben sa kanyang ama dahil sa kanyang sobrang kakulitan. Lintik ka talagang bata ka. Palagi mo na lang akong sinusuway. Hindi ka ba talaga makikinig sa akin? Gigil na wika naman dito ni Pedro habang hawak ang kanyang tsinelas. Pasensya na po kayo, tay. Hindi na po ako ulit. Naluluwang wika naman dito ni Ben. Agad namang natahimik si Pedro nang makita niya na nangingilid na ang luha ng kanyang anak. Malalim siyang nagpabuntong hininga at nilapitan si Ben. Ay, pasensya ka na anak. Nagalit lang talaga ako dahil sobra akong nag-aalala para sa'yo. Ayokong mapahama ka, lalo na at nag-iisa kitang anak. Ikaw na lang ang mayroon ako, kaya todo ang ingat ko sa'yo. Mahinahong wika naman dito ng kanyang ama. Kumalma naman itong si Ben at tumigil sa kanyang pag-iyak. Sa kabila ng pangaral at pag-aalaga ng kanyang ama, hindi pa rin nawawala ang pagiging makulit ni Ben. Para sa kanya, ang paligid ay isang malawak na palaruan at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa kasiyahan at pakikipagsapalaran. Isang hapon nun, habang abala si Pedro sa pagkukumpuni ng kanilang sirang kahoy na bakod, si Ben naman ay naglalaro sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran. Hindi nagtagal, naisipan niyang akyatin ang puno. Bata pa man, sanay na itong umakyat sa kung saan-saan. Kaya naman hindi siya natakot dito. Hawak ang matibay na sanga, mabilis siyang nakaakyat sa itaas. Mula naman roon, kita niya ang buong kapaligiran, ang malawak na bukirin, ang ilog sa di kalayuan, at ang mga bahay ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit sa sobrang pananabik, hindi niya napansin ang isang tuyong sanga na inapakan niya. Sa isang iglap, naputol ito at nawalan siya ng balanse. Sumigaw naman itong si Ben at mabilis itong bumagsak mula sa itaas. Sa kabutihang palad ay bumaksak ito sa malambot na lupa. Bagamat may sakit na dulot ng matinding pagbagsak, pilay lamang ang inabot niya. Nanginginig at nanggigilid ang luha. Pilit itong bumangon. Ngunit hindi niya kayang tumayo ng maayos. Agad namang may isang kapitbahay na nakakita sa kanya at dali-daling tumakbo patungo naman kay Pedro. Pedro, si Ben, nahulog sa puno ng mangga. Sigaw naman dito ng kapitbahay nila habang tumatakbo papalapit sa kanya. Nagulat naman si Pedro at agad na tinakbo ang kinaroroonan ng kanyang anak. Ben, anak! Napaluhod siya sa tabi ng bata at agad niya itong inalalayan. Kitang-kita niya ang panginginig ng anak, pati na ang kanyang pilay na paa. Ang sakit po ng paa ko, itay. Wika naman dito ng bata. Ano na naman ba yung ginawa mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang umakyat sa punong yan. Galit ngunit nag-aalalang sigaw ni Pedro. Pasensya na po, tay. Gusto ko lang po sanang kumuha ng mangga eh.
Mahina at may halong takot ang sagot ni Ben. Hindi na napigilan pa ni Pedro ang malalim na buntong hininga. Alam niyang matigas ang ulo ng kanyang anak, pero hindi rin niya kayang tiisin ito. Mahigpit niya namang niyakap si Ben at saka tumayo. Kailangan nating ipagamot yang paa mo. Salamat ka at pilay lang ang inabot mo. Wika dito ng kanyang ama habang inaakay si Ben papunta sa kanilang bahay. Tahimik na sumunod si Ben. Sa kanyang isipan, alam niyang mali ang ginawa niya, pero hindi rin niya maitatangging maligaya siya sa pakikipagsapalaran. Ngunit sa mga sandaling yon, natutunan din niyang kahit sa kasiyahan, kailangan mag-ingat dahil hindi lang siya ang nasasaktan, kundi pati rin ang nag-iisang taong nagmamahal sa kanya ng buo. Pagdating naman sa bahay, maingat na inupo ni Pedro si Ben sa may papag. Kumuha ito ng malinis na basahan at maligamgam na tubig upang linisan ang gasgas sa tuhod ng anak. Sa kabila ng galit at pangamba, hindi niya kayang makita itong nasasaktan. Tiisin mo lang, anak. Mahinahong sambit naman dito ni Pedro habang marahang pinupunasan ang sugat ni Ben. Napapangiwi naman itong si Ben sa hapdi pero hindi na ito umangal pa. Alam niyang kasalanan niya kung bakit siya napahamak. Matapos linisin at gamutin ang sugat niya, tiningnan ni Pedro ang pilay sa paa ni Ben. Hindi naman ito gaanong maga, pero halata ang bahagyang pamamaga sa bukong-bukong nito. Kailangan nating maipahilot yan, anak. Bukas na bukas ay pupunta tayo kay Mang Cardo. Sabi naman dito ni Pedro habang pasimpleng hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Opo, itay. Mahina at may halong pagsisisi na sagot dito ni Ben. Alam niyang nasaktan niya hindi lang ang katawan niya, kundi pati rin ang damdamin ng kanyang ama. Sa tuwing nagagalit ito, hindi naman galit na galit, bagkus nag-aalala lamang. At doon niya naisip kung gaano siya kahalaga rito. Sa loob ng isang linggo, halos hindi na makalabas itong si Ben sa kanilang bahay. Sa utos ni Pedro, kailangang ipahinga ang kanyang paa upang mabilis na gumaling. Hindi rin siya pwedeng tumakbo, maglaro o lumabas ng bahay nang walang kasama. Para kay Ben, isa iyong malaking parusa para sa kanya. Tay, pwede na po kaya akong lumabas? Tanong ni Ben, isang hapon habang nakaupo ito sa hagdanan. Tignan natin kung kaya mo nang tumayo nang hindi nasasaktan. Sagot naman dito ni Pedro. Dahang-dahang tumayo si Ben. Pero nang maramdaman niya ang konting kirot sa kanyang paa, agad siyang napaupo ulit. Napakamot siya ng ulo at napabuntong hininga. Si Pedro naman ay nakamasid lamang at napailing at napapangiti sa kanyang sarili. Ayan ka na naman kasi, napakakulit mo. Buti nga't hindi ka napilayan ng tuluyan. Puna niya sa kanyang anak. Napayuko naman itong si Ben. Pasensya na po, itay. Hindi ko na po uulitin. Mahinang wika ni Ben. Saglit na natahimik si Pedro. Alam niyang likas ng malikot at masayahin ang anak niya. Hindi naman niya gustong ikulong ito o ipagkait sa kanya ang kasiyahan ng pagkabata. Gusto lang niyang matutong mag-ingat si Ben. Lumapit si Pedro at tinapik ang balikat ng kanyang anak. Alam mo, anak, hindi ko sinasabi na huwag ka nang maglaro o magsaya. Ang gusto ko lang, matuto kang mag-ingat
Hindi naman masamang maging masaya. Basta alam mo ang limitasyon mo. Muling payo ni Pedro sa kanyang anak. Tumango naman itong si Ben. Tila unti-unting nauunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ama. Isang gabi, habang nakahiga naman si Ben sa papag at nakatanaw sa labas nila, may napansin itong kakaiba sa kanilang bakuran. Sa isang sulok ng kanilang maliit na hardin, may isang puno ng bayabas na kumikislap-kislap sa dilim. Napakunot ang noo niya. Bakit parang may ilaw ang puno? Bulong niya sa kanyang sarili. Dahil sa likas niyang kuryosidad, kahit may pilay pa ang kanyang paa, dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang isang grupo ng alitaptap na umiikot sa isang maliit na bato sa ilalim ng puno. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang iba ang kinang nito kesa sa pangkaraniwang mga alitaptap. Sa kabila ng pilay sa paa, hindi mapigilan ni Ben ang sarili na maging mausisa. Ang kislap ng mga alitaptap sa ilalim ng puno ng bayabas ay parang may kakaibang kapangyarihang humahatak sa kanya. Bakit kaya ang daming alitaptap doon? Bakit parang ang liwanag ng bato? Bulong niya sa kanyang sarili. Alam niyang kapag nalaman ng kanyang ama na lumabas siya nang hindi nagpapaalam, siguradong sermon na naman ang aabuti niya. Pero mas matimbang ang kanyang kuryosidad kesa sa takot. Kaya kahit pa medyo kumikirot ang kanyang paa, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Habang papalapit ito sa puno ng bayabas, mas lalong lumiwanag ang kislap ng mga alitaptap. Nangingintab ang isang maliit na bato sa lupa. Tila iniilawan mismo ng mga alitaptap. Pilit niyang inabot at nang mahawakan niya ito, parang may dumaloy na kakaibang init sa kanyang palad. Kasabay nito, biglang nagliparan palayo ang mga alitaptap na parang tapos na ang kanilang pagbabantay sa mutya. Napatingin naman si Ben sa maliit na bato. Hindi ito tulad ng ordinaryong bato na nakikita niya lamang sa daan. Kumukuti-kutitap ito sa ilalim ng buwan at parang meron itong mahika. Ang galing naman, ang ganda, bulong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali ang lumipas ay may narinig siyang malakas na sigaw. Ben, lumabas ka na naman. Sigaw dito ng kanyang ama. Napapitlag siya at napalingon. Si Pedro, ang kanyang ama, ay nakatayo sa may pintuan ng kanilang bahay. Hawak nito ang sinturon sa isang kamay at ang lampara naman sa kabila. Sa wangis ng itsura nito, halatang galit na galit ito sa kanyang anak. Ba't lumalabas ka na naman nang hindi ka nagpapaalam? Akala mo ba hindi kita mahuhuli? Galit na sigaw dito ng kanyang ama. Napalunok na lamang si Ben. Alam niyang lagot na naman siya dito. Sa loob ng kanilang bahay, nakatayo naman si Ben sa harap ng kanyang ama na nakaupo sa isang bangkito. Nakakunot ang noo at halatang gigil na gigil sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ha? Ben, ilang beses mo na akong pinapatakbo at pinapaalala sa'yo na delikado ang magpagala-gala sa gabi. Sermon ni Pedro habang iginagalaw ang sinturon sa kanyang kamay. Hindi naman makatingin si Ben sa ama. Mahigpit niyang hawak ang maliit na batong nakuha niya. Pilit itong itinatago sa kanyang mga palad. Pasensya na po, itay. Hindi ko na po talaga ulitin. Mahina niya namang sambit.
Napailing na lamang si Pedro. Saka ito napabuntong hininga. Kitang-kita niya ang pilay pa ring paa ng anak. Alam niyang hindi pa ito tuluyang magaling. Pero makulit pa rin ito at matigas ang ulo. Nako, pasalamat ka talagang bata ka at hindi kita pinalo ngayon. Pasensya na po talaga, Itay. Patawarin niyo po ako. Sige na, matulog ka na. Bukas ay pag-uusapan natin ito. Opo, Itay. Sagot dito ni Ben. Bago naman ito dahang-dahang umakyat sa may papag. Habang nakaiga, kinuha niya ang mutya mula sa kanyang palad at pinagmasdan ito. Kahit wala na ang mga alitap-tap, kumikinang pa rin ito sa dilim. Na para bang meron itong isang mahika. Para saan kaya to? Tanong niya sa kanyang sarili. Habang nakatitig siya rito, unti-unti niyang napansin na tila may lumiliwanag sa kanyang paligid. Mga maliliit na ilaw na lumulutang sa ere. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. At napasabi ito ng, "Hala, mga alitap-tap ulit?" Manghang wika niya nang makita niya ito. Ngunit hindi lang basta mga alitap-tap. Parang may bumubulong sa kanyang pandinig. Isang mahiwagang tinig na hindi niya naman maintindihan. Kinabukasan pagkagising ni Ben, agad niyang hinanap ang maliit na batong kumikinang na nakuha niya kagabi. Kinapa niya naman ito sa ilalim ng unan, sa gilid ng banig, pati sa kanyang bulsa. Pero wala ito. Napakunot ang noo niya. Nasa na yun? Bulong niya sa kanyang sarili. Muli namang hinalungkat ni Ben ang papag, pati ang sahig sa ilalim nito. Ngunit hindi niya talaga ito makita. Para bang naglaho ito ng parang isang bula. Napakamot siya ng ulo habang inaalala ang nangyari kagabi. Ang kakaibang liwanag, ang mga alitap-tap, at ang mahiwagang kinang ng mutya. Baka naman panaginip lang yun. Bulong niya ulit sa kanyang sarili. Sa isip niya, posibleng dala lang ng pagod at pananakit ng kanyang paa ang kanyang malikot na imahinasyon. Siguro'y naghalo-halo lang ang lahat. Ang sakit ng pilay niya, ang sermon ng kanyang ama, at ang pagod sa kakaisip ng kung ano-ano. Dahil dito, pinili niyang kalimutan na lang ang tungkol sa mutya. Bumangon siya mula sa papag, nag-inat ng katawan, at lumabas ng bahay para simulan ang kanyang araw. Lumipas ang ilang araw. Balik na naman si Ben sa pagiging isang makulit at malikot na bata. Kahit pa medyo sumasakit pa ang kanyang paa, hindi niya matiis ang manatili lang sa bahay nang walang ginagawa. Isang hapon, habang naglalaro siya sa likod ng kanilang bahay, napansin niya naman na may isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Payat ito, may mahabang puting buhok, at nakasuot ito ng lumang damit na tila butas-butas na sa sobrang katagalan. May dala itong tungkod at bahagyang nakayuko. Halata mo dito ang pagod at gutom ng matanda. Napahinto naman si Ben at pinanood. Hindi niya ito kilala. Hindi ito taga roon sa kanilang baryo. Lumapit siya ng konti at napansin niyang tila namimilipit sa gutom ang matanda. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mahinang tinig ay nagsalita ito. Batang makulit!
Wika ng matanda at bahagya itong nakangiti sa kanya. Nagulat naman dito si Ben. Ho? Ano ho iyon? Gulat na tugon dito ng bata. Bahagyang natawa ang matanda at saka ito umiling-iling. Pasensya ka na, iho. Pero wag mo sanang mamasamain. Narinig lang kitang tinatawag ng iyong ama nitong mga nakaraang araw. Wika dito ng matanda. Napakamot si Ben ang ulo. Alam niyang palaging pinapagalitan siya ng kanyang ama dahil sa kanyang kakulitan. Kaya naman hindi na ito nagtaka kung bakit alam ito ng matanda. Maya-maya, huminga ng malalim ang matanda at muli itong nagsalita. Ay, pasensya ka na, iho. Pero maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pagkain? Gutom na ako. Wika dito ng matanda. Napatingin si Ben sa matanda. Kita niya ang pangangayayat nito, ang panlalalim ng pisngi at ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Sandali lang po, kukuha ako ng pagkain ninyo. Agad niyang sabi bago patakbong bumalik sa bahay nila. Pagdating naman sa may kusina, tiningnan niya ang kanilang baon-baon na pagkain. Konti na lang ang natitira. Isang pirasong tinapay at kalahating baon ng kanin na itinira ng kanyang ama. Alam niyang ito lang ang pagkain nila hanggang mamayang hapunan. Pero hindi niya rin kayang makita ang matanda na naghihirap sa gutom. Kinuha niya naman ang tinapay at ang natitirang kanin bago bumalik sa likod bahay. Narito na po. Pasensya na. Ito lang pong meron kami. Sambit niya habang iniaabot ang pagkain. Tiningnan siya ng matanda. Saka ito bahagyang ngumiti sa kanya. Salamat sa iyo, batang makulit. Muling wika dito ng matanda. Kinuha ng matanda ang pagkain at dahan-dahang kinain ito. Tila matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Tahimik lang naman si Ben habang pinapanood niya ito. Sa kabila ng pagiging palabiro ng matanda, may kung anong misteryo sa kanya na hindi maipaliwanag ni Ben. Habang patuloy itong kumakain, napansin ni Ben na may kakaibang kinang sa mga mata nito. Para bang may lihim itong itinatago. Hindi niya alam, pero pakiramdam niya, ang matandang ito ay hindi basta-bastang tao. Matapos niyang ibigay ang pagkain sa matanda, masaya at magaan ang pakiramdam ng bata. Kahit papaano, alam niyang nakatulong siya sa isang taong nangangailangan. Sa isip niya, tama lang ang kanyang ginawa. Ngunit nang bumalik siya sa loob ng bahay, agad siyang sinalubong ng seryosong mukha ng kanyang ama. Ben, anak, nasan na ba yung pagkain natin? Tanong dito ni Pedro. Halatang nagtataka kung bakit wala na ang tinapay at kanin na itinara niya para sa hapunan nilang mag-ama. Napalunok naman itong si Ben. Alam niyang wala siyang masamang ginawa. Pero alam din niyang malamang magagalit ang kanyang ama. Ibinigay ko po, tay, dun sa isang matandang pulubi kanina. Mahinang sagot niya habang nakayuko ito sa kanyang ama. Nanlaki naman ang mga mata ni Pedro. Ano? Gulat na tugon dito ng kanyang ama. Nagpanting ang tenga ng kanyang ama at mabilis siyang nilapitan.
Ibinigay mo? Ben, yun na lang ang pagkain natin hanggang mamaya. Paano na tayo ngayon? Galit na tanong dito ng kanyang ama. Napalunok na lang si Ben. Hindi niya inaasahang ganito kalakas ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Pasensya na po. Ang payat na po kasi ni Lolo Tay. Parang ilang araw na siyang hindi kumakain eh. Paliwanag niya. Sinubukang ipaintindi sa ama ang ginawa niya. Pero hindi rin nagbago ang mukha ni Pedro. Alam niyang mabait ang kanyang anak. Pero sa hirap ng kanilang buhay, hindi pwedeng basta na lang ipamigay ang natitirang pagkain. Ben, hindi porket may nangangailangan, ibibigay mo na ang lahat. Paano kung wala na tayong makain? Ano, magugutom tayong dalawa? Alam mo bang wala pa akong kita ngayong araw? Sermon dito ng kanyang ama. Bakas ang inis at pag-aalala sa boses nito. Napayuko naman itong si Ben. Pinaglalaruan ang kanyang daliri. Alam niyang may punto ang kanyang ama. Pero hindi niya ring maiwasang maramdaman na parang mali ang mapagalitan sa ginawa niyang kabutihan. Pero tay, hindi naman po ko makakatiis na hayaan siyang magutom. Siguro naman po bukas makakanap kayo ng trabaho ulit. Di po ba? Paliwanag dito ng bata. Napailing na lamang si Pedro. Hindi mo naiintindihan, anak. Mahirap ang buhay. Hindi tayo kasing yaman ng iba na pwedeng basta na lang magbigay ng pagkain. Kapag wala tayo, sino ang magbibigay sa atin? Paliwanag dito ni Pedro. Nanahimik si Ben. Hindi niya kayang sagutin ang tanong na iyon. Sa isip niya, tama ang kanyang ama. Mahirap nga naman ang buhay. Pero tama rin siya. Mas mahirap makakita ng isang taong nagugutom at hindi tumulong. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Sa huli, napabuntong hininga si Pedro at napaupo sa isang tabi. Kita sa mukha niya ang pagod. Hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa pagiging ama. Ay, pasensya na, anak. Kalmadong wika naman dito ng kanyang ama. Huwag ka na pong magalit, tay. Hindi na maulit yun, pangako. Nakayo kong wika naman dito ng bata. Nag-aalala lang ako, anak. Hindi kita gustong pagalitan. Pero sana, matuto ka ring magpahalaga sa kung anong meron tayo. Mahinahong wika naman dito ni Pedro. Napangiti naman itong si Ben, kahit na medyo masama pa rin ang loob niya. Lumapit siya sa ama at umupo naman sa tabi nito. Pasensya na rin po kayo, itay. Hindi ko lang po talaga matiis eh. Pero pangako, hindi ko na po uulitin. Wika naman dito ng bata at niyakap ang kanyang ama. Hindi na muling nagsalita pa si Pedro. Sa halip, inakbayan niya ang anak at tahimik silang naupo sa loob ng kanilang maliit na bahay. Parehong iniisip kung papaano nila malalagpasan ang gabing yon ng walang laman ang kanilang sikmura. Ngunit isang bagay ang hindi nila alam. Ang kabutihang ipinakita ni Ben sa matanda ay merong kapalit. At sa mga sumunod na araw, malalaman nila ang ginawa niyang kabutihan ay may hatid na isang pambihirang gantimpala. Makalipas ang ilang araw, muling napagalitan si Ben ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, hindi lang sermon ang inabot niya. Napalo pa siya nito gamit ang sinturon. Paulit-ulit ka na lang, Ben. Kailan ka ba matututong bata ka?
Sigaw dito ni Pedro habang galit na galit sa kanyang anak. Ang kasalanan lang naman ni Ben ay ang muling pagtakbo palabas ng bahay kahit pinagbawalan na siyang gumala sa gabi. Hindi niya naman kasi matiis ang pagiging mausisa. Dahil sa sakit ng palo at sa sama ng loob niya, mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Hindi alintana ang tawag ng kanyang ama. Tatay lang siya, pero hindi naman niya naiintindihan ang nararamdaman ko. Bulong ni Ben sa kanyang sarili habang mabilis na naglalakad sa madilim na daan. Dahil sa kanyang pagtatampo, hindi niya namalayang gabi na pala at nag-iisa na lang siya sa may kakawyan sa likod ng kanilang bahay. Habang naglalakad, may napansin siyang isang alitaptap na lumilipad sa harapan niya. Hindi ito isang ordinaryong alitaptap. Mas maliwanag ito kesa sa karaniwan. Halos kasing laki ng hinlalaki niya at tila ba inaakit siya nito para sundan. Napakunot ang noo ni Ben. Ang liwanag mo naman, para kang maliit na ilawan. Manghangwi ka dito ng binata. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kung anong puwersa na humahatak sa kanya para habulin ang alitaptap. Sinundan niya ito papunta sa mas madilim na bahagi ng kakawyan, kung saan nakatayo ang isang malaking puno ng balete. Sa kanyang pagkagulat, biglang huminto ang alitaptap sa harapan ng puno at lumiwanag ito ng gusto. Napakaliwanag na halos mabulag na itong si Ben. At nang dumilat siya, naroroon sa harapan niya ang isang matandang pamilyar sa kanya. Lolo? Ikaw nga? Gulat na tanong dito ng bata. Oo, walang duda. Ang matandang lalaking tinulungan niya noon ay nakatayo ngayon sa harapan niya. Ngunit hindi na ito mukhang payat at mahina. Ang kanyang anyo ngayon ay parang isang marangal at makapangyarihang nilalang. Ang kanyang mahabang buhok at balbas ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang kanyang suot ay isang mahabang puting kasuotan na may bordang gintong simbolo ng alitaptap sa kanyang dibdib. Ngunit ang mas ikinagulat ni Ben ay ang mismong tingin ng matanda. Hindi na ito isang hamak na pulubi, kundi isang nilalang na may malalim na karunungan at mahiwagang kapangyarihan. Ben, iho, ako nga pala si Saddam. Mahinahong wika dito ng matanda. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nagre-refleksyon sa buong paligid. Hindi ka na pulubi, Lolo. Ang galing. Masayang wika naman dito ng bata. Ben, makinig ka sa akin. Matagal na kitang hinihintay. Wika pa dito ng matanda. Napapaatras naman itong si Ben. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Dahan-dahang lumapit ang matanda at inilabas mula sa kanyang kamay ang isang kumikislap na bato. Walang iba kundi ang mutya ng alitaptap. Nanlaki naman ang mga mata ni Ben. Ito ang batong napanaginipan niya noon. Teka, iyan yung batong napanaginipan ko. Gulat na wika naman dito ni Ben. Hindi panaginip ang nangyari sa iyo, Ben. Sambit dito ng matanda. Paanong hindi po? Totoo ba yun, Lolo? Hindi makapaniwalang tanong dito ng bata.
Oo, at ako ang tagapangalaga ng mutya ng alitaptap. Matagal ko nang hinahanap ang susunod na magmamana ng kapangyarihan nito. At ikaw, Ben, ikaw ang napili ko. Paliwanag naman dito ni Saddam. Napanganga itong si Ben. Hindi naman siya makapaniwala sa kanyang mga narinig at nakita. Ako? Gulat niyang tanong sa matanda. Tumango naman itong si Saddam. Ikaw ang napili kong tagapangalaga ng mutya ng alitaptap. Isang bata na kahit sa kabila ng kahirapan ay may gininto ang puso. Isang batang hindi nag-aatubiling ibigay ang huling pagkain niya para sa isang matandang pulubi. Ikaw ang karapat-dapat. Wika naman dito ni Saddam. Parang hindi naman makapaniwala si Ben sa kanyang narinig. Siya ang napili. Pero bakit po ko? Isa lang naman po kong makulit na bata, lolo. Nahihiyang sambit dito ni Ben. Muli namang ngumiti itong si Saddam at nagwika ito sa kanya ng, Tama ka, iho. Isang makulit na bata. Pero isa ka ring mabuting bata. At ang mutya ng alitaptap ay hindi lamang basta isang bato. Ito ay isang simbolo ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang sinumang may dalisay na puso ang siyang magiging tagapangalaga nito. Paliwanag dito ng matanda. Tumingin si Ben sa mutya na ngayoy kumikislap na parang isang maliit na araw sa palad ni Saddam. Ano pong gagawin ko diyan, lo? Tugon dito ng bata. Muli namang lumapit sa kanya ang matanda at marahang ipinatong ang mutya sa kanyang palad. Nang oras na mahawakan ito ni Ben, biglang nagliwanag ang buong paligid at isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Gamitin mo ang mutya, Ben, upang ipagtanggol ang mga naaapi. Tugon dito ni Saddam. Magiging tagapagtanggol ako ng mga naaapi. Nanlalaki naman ang matang tanong dito ni Ben. Oo, tama. Magiging tagapagtanggol ka at upang pangalagaan ng kalikasan. Malinaw na wika naman dito ni Saddam. Naguguluhan naman itong si Ben. Ano pong ibig niyong sabihin, lo? Tanong dito ng bata. Ngumiti lang ang matanda at tinapik ang kanyang balikat. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Makahulog ang tugon dito ng matanda. At bago pa man makapagtanong muli itong si Ben, bigla namang lumakas ang ihip ng hangin. Naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na bumalot sa kanya. At sa isang iglap, nawala na dito ang matanda. Tanging ang mutya na lamang ang naiwan sa kanyang kamay. Naiwang nakatayo si Ben sa harap ng puno ng balete. Gulat na gulat at hindi naman siya makapaniwala. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? At papaano ko gagamitin ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Simula nang matanggap ni Ben ang mutya ng alitaptap, nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Hindi niya agad naiintindihan ang kapangyarihang nasa kanyang mga kamay. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang natututunan kung papaano ito gamitin. Dito napansin niya na mas lumakas ang kanyang katawan. Mas mabilis siyang tumakbo. Mas mataas siyang tumalon. At tila mas tumalim ang kanyang pandinig. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat ay ang kakayahang tawagin ang mga alitaptap upang gabayan siya sa dilim. Sa tuwing nais niyang makita ang isang bagay na
nasa kadiliman. Kusa silang lumilitaw sa paligid niya. Nagbibigay ng liwanag na para bang may sariling mga isip. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog itong si Ben, nagising siya sa malalakas na sigawan mula sa labas ng kanilang bahay. Tulong! May nanloloob sa bahay ni Aling Marta. Sigaw dito ng isang lalaki mula naman sa malayo. Agad na bumangon si Ben, kinapa ang mutya sa kanyang bulsa at dali-daling lumabas ng kanilang bahay. Hindi niya naisip na gisingin ang kanyang ama. Ang nasa isip lang niya ay ang makatulong. Mabilis niyang sinundan ang ingay at nakita niya ang ilang kapitbahay na nagkukumpulan sa harap ng bahay ni Aling Marta. Dumaan sa bintanang magnanakaw. May dala siyang gulok. Sambit pa dito ng isang lalaki. Sa kabila ng takot, hinigpitan ni Ben ang hawak sa kanyang mutya. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang palad. At sa isang iglap, lumitaw ang maraming alitaptap sa paligid niya. Nagbibigay ito ng liwanag sa madilim na paligid. Napansin niyang may isang anino na mabilis na tumatakbo, papalayo naman sa likod ng bahay nila Aling Marta. Hindi naman nagdalawang isip itong si Ben. Mabilis siyang tumakbo. Sinundan ang anino sa may kakawian. Kahit na madilim, hindi naman ito nahirapan sa daan dahil sa mga alitaptap na gumagabay sa kanya. Maya-maya pa, nakita niyang nagtatago sa likod ng isang malaking puno ang isang lalaki. May dala itong sako na halatang puno ng ninakaw na gamit. "Hoy, ibalik mo yan!" Sigaw dito ni Ben. Kahit naramdam niyang malaki ang katawan ng lalaki kumpara sa kanya. Dito napalingon ang magnanakaw. "Aba, ang lakas naman ng loob mo. Sino kang bata ka?" Wika dito ng lalaki. Ngunit bago pa ito makagalaw, bigla namang dumami ang alitaptap sa paligid ni Ben. Bumuo ng isang bilog na liwanag na lalong nagpadilim sa paligid ng magnanakaw. Tila nagulat ito at napatras. Walang sinayang na oras itong si Ben. Sinamantala niya ang gulat ng lalaki at mabilis na sinipa ang sako ng gamit. Tumalsik ito palayo at dahil naman sa gulat, napaupo ang magnanakaw. Ilang saglit lang, narinig na ni Ben ang pagdating ng mga tanod at ilang lalaking kapitbahay na humabol sa kanila. Hindi na nakatakbo ang magnanakaw. Agad siyang pinagtulungan ng mga tanod at naitali ang kanyang mga kamay gamit ang isang lubid. "Salamat sa iyo, Ben. Kung hindi dahil sa iyo, nakatakas na sana tong taong to." Wika naman dito ng isang tanod. Napangiti naman itong si Ben, pero hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang mutya. Ang buong akala ng tao ay saksi itong si Ben. Wala pang nakakaalam ng kanyang lihim at sa ngayon, mas mabuti nang manatili itong sikreto. Mula noon, sa tuwing may naririnig na sigaw ng tulong sa kalagitnaan ng gabi, agad na kumikilos itong si Ben. Palagi niyang dala ang kanyang mutya at sa tulong ng mga alitaptap, nagagawa niyang makita ang mga bagay sa dilim na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, may batang muntik nang mahulog sa ilog, pero maagap siyang dumating at nahawakan ito bago tuluyang mahulog.
Isang beses naman, may matandang nawawala sa may kakawyan at sa tulong ng kanyang mga alitaptap, mabilis niya naman itong natagpuan. Sa paglipas ng panahon, naging usap-usapan sa baryo ang tungkol sa isang misteryosong batang palaging tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi naman alam ng karamihan kung sino ito, pero ang tanging bakas na iniiwan niya ay ang mga kumikislap na alitaptap sa dilim. Hanggang isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng kanilang bahay, lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga batang kaedaran niya. "Ben, totoo bang ikaw yung tagapagligtas na tinatawag nilang Bantay Liwanag?" Tanong dito ng isa sa kanila. Napangiti naman itong si Ben. Hindi niya inamin, pero hindi rin niya itinatanggi. "Basta ang mahalaga, laging may handang tumulong sa atin," sagot niya. Saka ito tumingin sa taas kung saan nagsimulang lumipad ang isang grupo ng alitaptap. Kumikislap ito sa dilim. Habang patuloy sa pagtulong si Ben sa kanilang baryo, hindi niya namalayang unti-unti na rin siyang nagiging bantay ng kanilang lugar laban sa mas madidilim na uri ng nilalang. Isang gabi, habang nagbabantay sa tabi ng ilog, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Wala man lang huni ng kuliglig o kaluskos ng mga dahon. Maya-maya pa, may naramdaman siyang malamig na hangin na tila bumalot sa kanyang katawan. Merong kakaibang presensya. Biglang gumalaw ang mga dahon sa may kakawyan. Mabilis ang kilos. Para bang may kung anong nilalang na nagmamanman sa kanya. Sa kanyang pagtuon ng tingin, doon niya nakita ang isang pares ng nagkikislapang pulang mata sa dilim. Dahang-dahang lumitaw mula naman sa anino ang isang nilalang na may mahabang kuko, matutulis na ngipin at balat na parang tuyong kahoy. Isang aswang. Hindi naman nagdalawang isip itong si Ben. Agad niyang hinawakan ang mutya ng alitaptap sa kanyang bulsa at sa isang iglap, nagliwanag ito. Mula naman rito lumipad ang daan-daang alitaptap at bumalot sa paligid niya. Tinanggal nito ang kadiliman sa buong paligid ng gabing yon. Dito napatras ang aswang, tila nasasaktan sa liwanag ng mutya. Ngunit sa halip na umatras ng tuluyan ay biglang lumundag ito ng mataas at mabilis na sumugod kay Ben. Tangan ang matutulis nitong mga ngipin. Mabilis naman ang naging kilos ng bata. Iniwasan niya ang atake sa pamamagitan ng pagtalon sa gilid at sa isang iglap. Tinawag niya ang mga alitaptap upang palibutan ang halimaw. Sa kanilang mahapding liwanag, nagliyab ang balat ng aswang, dahilan upang ito ay mapasigaw at tuluyang umatras. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mula naman sa itaas ng puno, lumundag ang dalawa pang aswang, parehong mas malalaki at purong mabibilis. Gamit ang matatalas nilang kuko, pinagtulong-tulungan nilang sugurin si Ben mula naman sa magkabilang panig. Gamit ang mutya, biglang nagliyab ang mga kamao nito. Isang gintong liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Nang subukang sagpangin siya ng isa sa mga aswang ay mabilis niyang iniwasan ito at sinuntok sa may sikmura.
Malakidlat ang bilis ng kanyang galaw at sa isang iglap, tumalsik ang halimaw patungo sa isang puno. Ang isa pang aswang ay biglang lumipad at sinubukang dakmain siya mula naman sa likuran. Ngunit bago pa man ito makalapit sa kanya, dumapo sa mukha nito ang dose-dosenang alitaptap. Kumikislap ang kanilang katawan na parang nagbabagang apoy at sa saglit lamang nagsimulang magliyab ang balat ng halimaw, dahilan upang ito ay bumagsak sa lupa, pumipiglas sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Isa na lang ang natitira, ang unang aswang na lumitaw. Mas malaki ito, mas mabangis at tila mas matalino kesa sa iba. Sa isang higlap, huminga ito ng malalim at mula sa bibig nito ay lumabas ang isang maitim na usok na mabilis bumalot sa buong paligid. Napakurap na lamang si Ben dahil isa itong uri ng lason. Naramdaman niyang biglang bumigat ang kanyang katawan. Unti-unting nawawala ang liwanag ng kanyang mutya. Halos hindi na ito makagalaw pa. Sinamantala ito ng aswang at mabilis na lumapit sa kanya. Nakaamba ang matutulis nitong kuko, handang bumaon sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man makalapit ang halimaw, mula naman sa loob ng mutya ay biglang lumabas ang isang matinding pagsabog ng liwanag. Isang bugso ito ng gintong enerhiya na lumabas mula sa kanyang katawan, dahilan upang madispera ang maitim na usok na yon. Mabilis na bumalik ang kanyang lakas at sa isang iglap lang, nagliyab ang kanyang mga kamao at mabilis niyang sinipa ang halimaw sa mukha. Dahil sa lakas ng tama nito, tumilapon ito ng ilang metro at bumagsak sa lupa. Habang hindi pa ito nakakabangon, tinawag na ni Ben ang lahat ng alitaptap sa paligid niya. At sa isang iglap lang, bumalot ang mga ito sa katawan ng halimaw. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang masunog ang balat nito. At sa isang malakas na ihaw, nagliyab ito at tuluyang naabo. Huminga ng malalim si Ben. Tapos na ang laban. Simula nung gabing yon, kumalat sa baryo ang balita na may kakaibang nilalang na nagtataboy ng masasama sa kanilang baryo. May mga nagsasabing isang antingero ang nagbabantay sa kanila. Isang mandirigmang may dalang liwanag ng alitaptap. Hindi nila alam ang tagapagtanggol na iyon ay isang makulit na batang si Ben. Ang batang minsang itinuring na pasaway ngunit ngayon ay tahimik na nagbabantay sa kanilang baryo. Ang bantay ng liwanag laban sa kadiliman. Lumipas ang mga araw at lalong naging abala si Ben sa kanyang bagong tungkulin bilang tagapagtanggol ng kanilang baryo. Gabi-gabi, sa tuwing naririnig niya ang hinahing ng mga nangangailangan, agad siyang kumikilos. Minsan may nawawalang bata sa may kakawyan at sa tulong ng kanyang mutya at ng mga alitaptap, natatagpuan niya ito. Minsan naman may isang mangingisdang muntik nang malunod sa ilog at maagap niyang naiahon ito bago mahuli ang lahat. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang amang si Pedro ang kakaibang kinikilos ni Ben. Napapansin niyang laging wala ang anak tuwing 10 oras ng gabi at kung bumalik naman ito, madalas ay pagod na pagod, may gasgas sa katawan
o di kaya'y may putik sa kanyang mga paa. Nagsimulang magduda si Pedro. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may itinatago ang kanyang anak. Akala niya noong una, palaging tumatakas lang ito para maglaro sa gabi o kaya'y gumala kasama ang ibang bata. Ngunit may kakaiba. Hindi ito basta simpleng paglalaro lang. Isang gabi, nagising si Pedro nang marinig ang may hinang yabag ni Ben. Papalabas ng kanilang kubo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kumot at bumangon mula naman sa higaan. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang natutulog ng mahimbing matapos ang maghapong pagod sa pagkakarpintero. Ngunit sa gabing yon ay hindi na ito nakatiis pa. Sinundan niya ang kanyang anak. Tahimik siyang lumakad sa dilim. Nagmamasid mula sa di kalayuan. Napansin niyang mabilis ang kilos ni Ben. Tila hindi ito natatakot sa dilim ng gabi. Parang sanay na ito sa kanyang ginagawa. Patuloy siyang naglakad sa likuran nito hanggang sa nakita niyang lumapit si Ben sa may kakauyan sa dulo ng baryo. Sa isang iglap, inilabas ng bata ang isang maliit na mutya mula naman sa kanyang bulsa at bigla itong kumislap at dumating ang mga alitaptap sa paligid. Napatigil naman si Pedro. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Bago pa siya tuluyang makagalaw, nakita niyang biglang tumakbo si Ben papunta sa direksyon ng isang kubo kung saan may narinig na sigawan. Dali-dali naman siyang sumunod. Nagtago sa gilid ng mga puno. Mula naman sa kanyang kinaroroonan, nakita niya ang isang itim na anino ang sumasalakay sa isang matandang babae. May matulis itong kuko at pulang mata. Isang halimaw na aswang. Doon na napako sa kinatatayuan si Pedro. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo at tulungan ang kanyang anak. Pero parang natuyuan siya ng dugo sa katawan. Ngunit bago pa makasunod ang aswang sa matanda, biglang lumitaw si Ben mula sa anino. Bumalot ang liwanag ng alitaptap sa kanyang buong katawan. At sa isang iglap, mabilis niyang sinalubong ang halimaw. Walang nagawa si Pedro kundi panoorin ang laban. Ang kanyang anak, isang munting bata, lumalaban sa isang halimaw. At sa isang iglap, nakita niyang bumagsak sa lupa ang aswang. Nanghihina na ito dahil sa liwanag na bumabalot sa katawan nito. Sa isang bugso ng enerhiya, muling nagliwanag ang mutya ni Ben at sa huling hampas ng kanyang kamay, tuluyang naging abo ang halimaw. Napalunok si Pedro. Hindi naman siya makapaniwala. Ang kanyang anak ay isang tagapagtanggol. Habang pabalik ng kanilang bahay, dama ni Ben ang matinding pagod. Sanay na ito sa ganitong laban. Pero sa gabing yun, tila mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit. Parang may kakaibang presensya na nakatingin sa kanya. Pagpasok niya ng kanilang kubo, hindi naman siya agad nakagalaw. Nandoon si Pedro, nakatayo at tahimik siyang pinagmamasdan. Nagulat naman dito si Ben dahil nandoon ang kanyang ama. Bago pa siya makapagsalita, lumapit si Pedro at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam ni Ben
ang bigat ng pag-aalala ng kanyang ama. Ramdam din niya ang init ng yakap nito. Isang yakap na tila matagal nang gustong iparating sa kanya. Hindi nagsalita si Pedro sa una, ngunit sa uli, mahina naman siyang bumulong dito. Mag-ingat ka anak. Hindi ko alam kung anong laban ang kaharapin mo pa. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Wika dito ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi sermon ang narinig ni Ben mula naman kay Pedro. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Simula nung gabing nalaman ni Pedro ang lihim ni Ben, nagbago ang relasyon nilang mag-ama. Hindi niya na pinipigilan ang anak sa pag-alis tuwing gabi. Hindi na rin siya nagsisermon kapag nakikitang pagod ito sa umaga. Sa halip, tahimik na siyang sumusuporta sa anak. Minsan naman kapag may nakikita siyang sugat sa katawan ni Ben, agad niya itong ginagamot. Minsan kapag alam niyang lalabas na naman ito para tumulong, inihahanda niya ang natitirang pagkain sa kanilang bahay para may baunin ito. Doon na pagtanto ni Ben kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Dati akala niya isa lang itong istriktong magulang sa kanya. Pero ngayon, alam niya ng lahat ng ginagawa nito ay para lamang sa kanila. Pero ang lahat ng ito ay hindi pala magtatagal. Isang gabi, habang papauwi na si Ben, mula naman sa isang laban, hindi niya alam na may isang pares ng pulang mata ang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Isang nilalang na mas malakas, mas mabagsik at mas tuso kesa sa mga dati niyang nakalaban. Isang bawo. Ang mga bawo ay mas mataas na uri ng aswang. Hindi lang sila basta halimaw na sumasalakay sa tao. Sila rin ay matalino at tuso, marunong magmanman at maghintay ng tamang pagkakataon. Matagal na palang sinusundan ng bawo itong si Ben. Pinag-aaralan ang kilos nito. At nang mapagtanto nitong hindi siya kayang talunin ng batang antingero, nagpasya itong patumbahin ang taong pinakamahalaga sa kanya. Isang gabi, habang si Ben ay nasa may kakawyan upang sagipin ang isang batang hinahabol ng aswang, isang anino ang mabilis na sumalakay sa kanilang bahay. Si Pedro na nooy nakahiga na sa banig at mahimbing na natutulog, hindi na nagising pa. Sa isang iglap, isang matalim na kuko ang tumapos sa kanyang buhay. Tumagos ito sa kanyang dibdib. Tahimik, walang ingay, isang mabilis at brutal na pag-atake. Nang makauwi naman si Ben, naabutan niya ang kanilang bahay na gulo-gulo at sa gitna nito ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Nanlamig naman ang kanyang katawan. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan. Parang kanina lang. Iniwan niya itong mahimbing na natutulog at ngayon wala na ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang nilapitan ang katawan ng kanyang ama. Nang mapansin niyang may dugong tumagas sa may sahig, dito napaluhod si Ben. Tay, mahina niyang sambit, pero alam niyang hindi na ito sasagot pa. Humigpit ang hawak niya sa katawan ng kanyang ama. Wala na ito.
Sa kanyang pag-iyak, hindi niya napansin ang mga alitap-tap na unti-unting lumilipad sa paligid niya. Hindi niya napansin ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Ang tanging nararamdaman niya lang ay isang matinding sakit sa kanyang puso. Isang sakit na hindi pa niya nararamdaman kailanman. At mula sa sakit na yon, isang matinding galit ang unti-unting bumangon sa kanyang pagkatao. Sinong may gawa nito? Mahina niyang bulong, pero sa loob-loob niya, alam niya na ang sagot. Sa labas ng kanilang bahay, mula sa kadiliman ng gabi, may isang malaking anino ang unti-unting lumitaw. Matangkad ito, halos doble ng taas ni Ben. Ang balat nito ay kulay uling at ang mga mata ay kasing pula ng nagbabagang baga. Ang matutulis nitong kuko ay bahagyang basa pa sa dugo. Dugo ng kanyang ama, ang bawo. Dahang-dahang lumapit ito sa kanya. Tila tinutuya siya nito. Tila gusto siyang hamunin sa isang duelo. Hindi kumurap ang bata. Hindi ito umatras. At hindi ito natakot. Sa halip, isang matinding liwanag ang biglang bumalot sa kanyang katawan. Ito na ang kanyang pinakamalaking laban. At wala nang makakapigil pa sa kanya. Sa loob ng maraming araw, hindi nagsalita si Ben. Wala siyang imik habang tinutulungan ang mga taga-baryo sa paghahanda ng libing ng kanyang ama. Hindi siya lumuluha, pero kitang-kita sa kanyang mata ang lungkot at galit na pilit niyang itinatago. Nang tuluyang mailibing si Pedro, tumayo si Ben sa harap ng puntod nito. Hindi siya umiyak. Hindi siya nanghina. Sa halip, isang matinding puot ang bumalot sa kanyang puso. Tatapusin ko sila, bulong ni Ben na punong-puno ng galit sa buong katawan. Sa gabing yon, habang ang buong baryo ay mahimbing na natutulog, si Ben ay tahimik na lumabas ng kanilang bahay. Bit-bit ang kanyang mutya. Sinundan niya ang kakaibang enerhiyang nagmumula sa may gubat. Pakiramdam niya ay tinatawag siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang puwersang nagdala ng kamatayan sa kanyang ama. Naglakad siya sa dilim. Hindi ito takot. Hindi nag-aalinlangan. Hanggang sa marating niya ang isang masukal na bahagi ng kagubatan. Ang pinaniniwalaang kuta ng mga bawo. Dito naamoy niya ang matapang na halimuyak ng dugo at nabubulok na laman. Ang buong lugar ay napapalibutan ng matandang punong kahoy na tila hinubog mismo mula sa kadiliman. Sa ilalim ng mga ugat nito ay may isang madilim na lagusan, ang mismong pugad ng mga halimaw. Hindi na nagdalawang isip itong si Ben. Pumasok siya sa loob, walang ingay at walang takot. Sa loob ng kuweba, nagkalat ang maraming bawo. Ang ilan ay mahimbing na natutulog sa may kisame, nakabitin na parang isang paniki. Ang iba naman ay nag-uusap sa may sulok. Tila may mga pinagpaplanuhan. Ngunit ang atensyon ni Ben ay nakatutok sa isang nilalang na nasa gitna. Isang dambuhalang bawo, mas malaki, mas mabalasik at mas matanda kesa sa lahat. Ito ang kanilang pinuno. Dahang-dahang lumakad si Ben, papalapit pero sa isang iglap.
nakaramdam ang mga halimaw ng kakaibang enerhiya mula naman sa kanya. Dahil dito, napatingin ang lahat ng bawo sa kanya. Isang malakas na alulong ang pumailan lang sa loob ng kuweba. Isang babala. Isang senyales ng bigmaan. At sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang mga bawo kay Ben. Ngunit hindi siya natinag. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang matinding liwanag ang bumalot sa buong kuweba. At daang-daang alitaptap ang biglang nagpakita mula naman sa kawalan. Isa-isa namang bumagsak ang mga bawo. Nasusunog ang kanilang balat sa liwanag na hindi nila kayang labanan. Ang iba ay lumiliyab hanggang sa matunaw, habang ang iba naman ay pilit na lumalaban, pero agad na napapatay ng matalim na saksak mula naman kay Ben. Hanggang sa ang natiran na lamang ay ang kanilang pinuno. Nang makita ng pinuno ng mga bawo na nag-iisa na lang siya, sinubukan nitong umatras. Ngunit bago pa ito makatakbo, biglang lumitaw sa harapan niya si Ben, mas mabilis pa sa anino. Hindi nag-aksaya ng oras ang binata. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang buong lakas ng kanyang mutya. At sa isang iglap, isang matalim na liwanag ang lumabas mula naman sa kanyang kamay. Bago pa makasigaw ang pinuno ng mga bawo, isang malakas na hampas ang nagpugot sa kanyang ulo. At sa isang iglap, wala na ang hari ng mga bawo. Kinabukasan ay nagising ang buong baryo sa kakaibang tanawin. Sa gitna ng baryo, nakita nila ang isang malaking ulong pugot, ang ulo ng halimaw na pumatay kay Pedro. At mula nun, kumalat ang balita. Marami ang nagtaka at napatanong, ngunit ni isa sa kanila walang nakakuha ng sagot. At buhat noon, wala nang nangahas na halimaw na lumapit sa kanilang baryo. At ang pangalang Ben, ang batang antingero, ay kinakatakutan hindi lang ng mga bawo, kundi ng lahat ng nilalang na umaape sa lahat ng taong may hina. Ngunit kahit pa napatay niya ang mga halimaw, kahit pa na ipaghiganti niya ang kanyang ama, alam ni Ben na hindi pa natatapos ang kanyang misyon, dahil marami pang kasamaan sa mundo na dapat niyang tapusin. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagampanan ang kanyang tunay na tadhana. Matapos ang matinding laban sa mga bawo, hindi na alam ni Ben kung saan ito pupunta. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang bahay na uuwian pa. Ang baryo na minsang naging tahanan niya ay tila naging ibang lugar na. Kahit na tinuturing siyang bayani ng mga tao, hindi pa rin maalis ang lungkot sa kanyang puso. Tuwing sasapit ang gabi, nakatitig lang siya sa langit. Tinatanong ang kanyang sarili kung ano na ang susunod niyang gagawin. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng puntod ng kanyang ama, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Isang malambot na liwanag ang bumalot sa buong paligid. At mula sa anino ng mga puno, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Hindi pa tapos ang iyong paglalakbay, Ben. Wika naman dito ng isang boses. Dahan-dahang lumingon ang bata at nakita niya ang matandang si Saddam, ang gabay na minsang nagbigay sa kanya ng mutya. Sa unang pagkakataon, simula nang mamatay ang kanyang ama, nangilid ang luha sa mga mata ni Ben. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko,
Mahinang sambit dito ni Ben. Naipaghiganti ko na si tatay pero wala na akong matitirahan. Wala na akong pamilya. Naiiyak na wika pa dito ni Ben. Nilapitan siya ng matanda at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Hindi totoo yan, Ben. May pamilya ka pa. Hindi mo lang sila nakikita ngayon. Wika naman dito ni Saddam. Napatingin naman dito si Ben sa gabay. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong dito ng bata. Matalim ang tingin ni Saddam habang bumubulong ng isang sinaunang dasal at sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang madilim na kakahuyan ay napalitan ng isang malawak na kabundukan. Ang lamig ng hangin ay naging mas kalmado, mas payapa at sa di kalayuan. Isang lihim na nayon ang unti-unting lumitaw. Halika, Ben. May ipapakita ako sa iyo. Sambit pa dito ni Saddam. Habang papasok naman sila sa nayon, napansin agad ni Ben ang kakaibang aura ng lugar. Hindi ito tulad ng ordinaryong baryo. Ang mga bahay ay gawa sa purong makapal na kahoy at pinapalibutan ng malalaking puno. Sa paligid nito ay may mga taong tila sanay na sa pakikidigma. Matatapang ang kanilang postura at ang ilan ay may hawak na sandata na gawa naman sa pinakintab na bato at bakal. Sino sila? Tanong dito ni Ben. Sila ang mga katulad mo. Sagot dito ng matanda. Ano? Mga katulad? Kunot noong tanong dito ng bata. Mga tagapangalaga ng kalikasan, ng mahihina, ng buong mundo laban sa kasamaan. Tugon dito ni Saddam. Nanlaki naman ang mata ni Ben. Ibig sabihin, hindi lang ako ang may mutya ng alitap-tap? Takanyang tanong dito sa matanda. Ngumiti lang naman itong si Saddam. Marami pa kayo, Ben. At ito ang tamang lugar para sa iyo. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Ben ang maraming bagay. Sa ilalim ng gabay ng matatandang mandirigma ng nayon, natutunan niyang gamitin ng mas maayos ang kanyang mutya. Natutunan niyang lumaban ng mas matalino, gumamit ng iba't ibang sandata, at ang igit sa lahat, natutunan niyang hindi lamang paghihigante ang dapat niyang ipaglaban. Dito niya naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tagapangalaga. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabuo ang kanyang bagong misyon. Hindi lang basta labanan ang masasamang nilalang, kundi protektahan ng mga inosente at panatilihin ang balanse sa mundo. At mula sa araw na yon, hindi na siya muling naligaw pa dahil sa wakas, natagpuan niya na ang kanyang bagong tahanan. Matapos makahanap ng bagong tahanan sa nayon ng mga tagapangalaga, akala ni Ben ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit isang matinding pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Isang pagsubok na hindi niya inakala. Isang laban na hindi kayang tapusin ng kanyang mutya lamang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog itong si Ben sa kanyang bagong tirahan, isang panaginip ang bumalot sa kanyang diwa. Nakita niya ang kanyang amang si Pedro. Nakatayo ito sa gitna ng madilim na gubat. Mukha itong buhay pero walang emosyon ang mukha nito. Ben, halika rito, anak. Mahinang tawag dito ng lalaki. Hindi naman maintindihan ni Ben kung bakit, pero
Kusang gumalaw ang kanyang mga paa. Lumapit siya sa kanyang ama. Tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang tuluyan na siyang makalapit, biglang nagbago ang muka ng kanyang ama. Ang maamong mata ni Pedro ay napalitan ng pulang ningas at ang kanyang balat ay nagsimulang pumutok-putok na parang nabubulok. Sumama ka sa akin, Ben. Nanlilisik na wika ng lalaki. Nagising naman itong si Ben. Napawis na pawis. Habol ang kanyang hininga. Ngunit hindi lang iyon isang panaginip. Sa paligid niya, isang makapal na itim na usok ang bumalot sa buong silid. At isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang tenga. Napakalakas mo, batang antingero. Pero hanggang kailan mo kayang lumaban? Kailan mo aaminin na pagod ka na? Wika naman dito ni Chris, isang bagong kalaban. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Parang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanya. Pinipigilan siyang huminga. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang sarili sa ibang mundo. Isang madilim, malamig at nakakapanindig balahibong lugar. Dito niya nakita ang kanyang pinakamalaking takot. Sa harapan niya, may isang imahe ng kanyang sarili. Ngunit hindi siya ito. Ang batang nasa harapan niya ay may parehong muka, parehong taas, parehong katawan. Pero ang mga mata nito ay nagliliyab sa kulay pula. At ang kanyang mutya ay nagbago ng kulay itim na puno ng kadiliman. Dinig niya ang boses ng kanyang sariling anino. Pagod ka na sa laban, hindi ba? Bakit hindi mo nalang gamitin ang lakas mo para maging pinakamakapangyarihan? Bakit mo ipinagtatanggol ang mga mahihina kung pwede mong gawin silang sumunod sa iyo? Wika naman dito ni Chris. Nanlamig ang buong katawan ni Ben. Ito na ba ang magiging kapalaran niya? Ito na ba ang kanyang magiging kinabukasan kung magpapatuloy siya sa paglalaban? Sa isang saglit, na puno ng pag-aalinlangan ng kanyang puso. Hanggang sa isang pamilyar na tinig ang nagpagising sa kanya. Ben, bumalik ka! Paalala naman dito ni Saddam. Narinig niya ang boses ng matanda. Maliwanag, malakas at puno ng pananalig. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Ikaw ang may hawak ng kapalaran mo. Talunin mo si Chris. Sa sandaling yun, napagtanto ni Ben na isa lamang itong pagsubok sa kanya. Hindi niya kailangan maging makapangyarihan sa maling paraan. Hindi niya kailangan kontrolin ang iba para lang mapanatili ang kapayapaan. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan kung hindi sa kanyang paninindigan. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. Sumigaw siya ng pinakamalakas at sa isang iglap, nawala na ang madilim na lugar. Nagising siyang muli at wala na ang anino sa kanyang paligid. Huminga ng malalim itong si Ben. Alam niyang hindi ito ang huling beses na susubukin siya ng dilim. Pero sa pagkakataong ito, handa na siyang lumaban hindi lang sa halimaw, kundi pati para sa kanyang sariling takot. Lumipas ang mga taon. Si Ben na dating isang makulit at pasaway na bata ay isang naging ganap na tagapangalaga. Hindi na siya basta isang batang antingero. Isa na siyang mandirigma ng liwanag, isang tagapagtanggol ng may hina at isang tagapangalaga ng kalikasan. Sa kabila ng lahat ng laban at pagsubok na napagdaanan niya, may isang bagay pa rin siyang hindi matanggap-tanggap: ang pagkawala ng kanyang ama.
Kahit saan siya magpunta, kahit gaano karami ang tao, may kulang pa rin. At yun ang palagi niyang naiisip. Kung buhay pa si tatay, matutuwa kaya siya sa akin? Malungkot na tanong ni Ben sa kanyang sarili. At dahil sa tanong na ito, hindi niya lubos na maramdaman ang kapayapaan. Mula naman sa araw na iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na ipagpapatuloy ang kanyang misyon. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil ito ang tama. At habang naglalakad siya patungo sa bagong hamon ng kanyang buhay, isang ngiti naman ang gumuhit sa kanyang labi. Sa wakas, natagpuan niya na ang kapayapaan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kung papaano mo ito ginagamit upang protektahan ng iba. Ang pagkawala ng mahal sa buhay ay hindi nangangahulugan ng katapusan, dahil ang kanilang alaala ay mananatili sa ating puso. Ang kahulugan ng buhay ay hindi paghihiganti, kundi paggawa ng tama at pagiging liwanag sa gitna ng dilim. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Maraming salamat sa inyo. Okay, hindi muna ako magbibigay ng opinion ngayon mga kabaryo. Gusto ko lang sabihin sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, baka naman, di ba? Tapos yung kwento ni Kabaryo saka kwentong kalakbay, inaayos na namin ni Tito Proy, no, yung kwentong kalakbay, baka kaming dalawa na lang ulit. Pero titingnan natin. Sana. And then yun. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Konti na lang, 100 na tayo. Paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.